Paano ko ba ito sasabihin? Hindi ko alam kung maiiyak or maawa ako dito sa kulto ni Kibuloy. Pero, grabe guys yung hallucination nila no? Parang literal na meron ng something ba sa kanilang mga brain? Bakit naman, Mima? Ito kasi guys, di ba pinaghahanap ng batas itong si Kibuloy. At syempre, ilang months na, 'di ba? Since naganap yung hearing ukol nga dito kay Kibuloy, yung first hearing nga noong February. And up to this moment, 'di ba, July na, napatawan na siya ng warrant of arrest to the point na pinaghahanap na nga siya ng batas, abay, hindi pa nga siya nakikita. Alam nyo naman, kasi sabi nga ni Digong, tinutulungan niya na magtago itong si Kibuloy. Pero, eto guys, dito nakuha yung yung spot ko dito sa isang Palmolive girl na nag-post, 'di ba? Yung masugid na supporters ni Kibuloy at syempre siguro miyembro din ata to guys ng KOJC, ng Kingdom of Jesus Christ. Viral tong post niya guys viral to. So ngayon, ang sabi niya, nagtatanong siya, bakit hindi nyo mahanap si Kibuloy? Kasi simple lang daw, nag-glorified na daw. Nag-glorified na daw guys, itong si Kibuloy. Ewan ko ba kung ano yung magiging initial reaction ko. Grabe talaga yung kulto ni Kibuloy. So, hindi daw natin makita itong si Kibuloy kahit ano daw gawin natin, baliktarin man daw natin ang mundo, patawarin natin ang mundo, or kung ano pa man ang pwedeng gawin. Hindi na daw talaga natin makikita itong si Kibuloy dahil nag-glorified na daw ang appointed Son of God. Sumakit talaga yung ulo ko. O, hindi to fake news, Hindi to fake news. O, ito, sabi dito, He is glorified. He conquered the death. Uy, may something ka sa imo brain. Nahano ka, day. Basahin natin, O, pinagtawanan nga lang. Tingnan yung reaction, guys. Alam, crying. Hindi. Naiiyak ako na natatawa. Mixed emotion. O ngayon, basahin natin. Tingnan nyo, may mga aning-aning na yung kulto ni Kibuloy. Napapraning na ba sila? My goodness. Ngayon, sabi dito, death has no power over a glorified body. Talagang may sira na sila guys sa pag-iisip. Tulungan niyo sila. Uy, something sa emo brain. Ay, ganot. Anyway, sabi dito, natutuliro na ang mga tao kakahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sapagkat sila'y walang pananampalataya. So, bago pala hanapin itong si Kibuloy, dapat buo pala yung pananampalataya mo para makita mo siya. So, ibig sabihin, si Kibuloy ay yung Panginoon. Yun ba yung ibig sabihin nito ni Catherine Gomez Nucos? Uy, girl, something sa imo brain. Sorry guys, sorry. Hindi ko kaya. May mga ganon-ganon na sila. Ayokong mahawa. Inom muna ako tubig. Ay, nako. Ang galing din talagang mag-joke ng ng kulto ni Kibuloy, no? Sabi pa dito, hindi nila matanggap o maarok man lamang ang kanilang isipan na siya ay ganap ng niluwalhati ng Panginoon.
Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ano ba yan? Bakit ba ganito yung pag-iisip nila? Alam nyo, imbis na si Kibuloy lang yung pinaparusahan ng poong may kapal, baka madamay pa kayo. Diba? Si Kibuloy po, minamak niya ang Panginoong may kapal. Sabi niya, I am the truth. I am the way. I am the life. See? Yung poong may kapal, nag-iisa lang po yan. Wala pong makakapantay dyan. Tao ka din, Kibuloy. Parang siya yung nirekla. Alam nyo guys, meron akong nakitang balita din noong nakaraang araw. Alam nyo yung sabi, yung pastor nagbebenta daw po ng ng lupa doon sa sa langit. Uy, oo, totoo yan. May reference ako ha. Isang pastor po guys na na kinasuhan, pari ata to or pastor kasi nagbebenta siya. ng lupa sa langit. Ito, panoodin nyo tong video na to. Nasan ka na? Wait lang, mga minamahal. Ito. Kumalat ang post nito na nagbebenta umano ito ng lote sa langit sa halagang $100 per square meter. Matapos kumalat ang post nito na nagbebenta umano ito ng lote sa langit sa halagang $100 per square meter. Isang larawan ng mansyon na nakapwesto sa kalangitan kung saan isang pamilya ang naglalakad patungo roon ang makikita sa post. Yan. Isang pari po yan sa Mexico na nagbebenta ng lupa sa langit. Ito namang si Kibuloy, sabi niya sa mga masusugid niyang followers, ibenta nyo yung mga ari-arian nyo dito sa lupa kasi mag-end of the world na. So noon niya pa nahulaan na mag-end of the world na. Bakit? Ay, Diyos ko po, bakit ngayon? Diba? Hindi naman natin hinihingi na mag-end of the world. Pero kung totoo man, yung statement ni Kibuloy noon na ibenta nyo yung lupa nyo, yung mga ari-arian nyo kasi magugunaw na ang mundo. Diba? Ibigay nyo sa Diyos. Wala namang masama guys kung magbigay tayo. Pero dapat yung bukal sa kalooban. Hindi yung pinipilit. Diba? Diyos ko po. Diba? Siguro ata to, miyembro ata to ni Kibuloy itong pastor na to. Anyway, hindi pa dyan guys natapos. Itong kahibangan yan, ni Catherine Gomez Newcos. Hindi pa dyan guys natapos. Nag-post na naman ulit. Itong si Catherine Gomez Newcos. Diyos ko po, ano ba naman? Siguro may reward to kay Kibuloy. Alam nyo, sabi niya dito, the world's question is, where we can find Pastor Apollo C. Kibuloy. Yung mundo daw po ay nagtatanong kung nasaan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Lahat naman talaga nagtatanong. Diyan tumama ka. Diyan sa punto na yan. Pero, sabi dito, ito daw yung sagot. Our answer is, He is everywhere. Kahit saan daw nandun si Kibuloy, sa CR, sa panty nyo, lahat nandoon daw si Kibuloy. Nice, something ka girl sa emo brain. Sabi dito, where you can go, you can find him. Kahit saan kayo pumunta, nandoon si Kibuloy. Shit. Wow, magic. Grabe ba, may mga something na ba? Diba? Sabi dito, you can find him in us. Makikita nyo din daw siya sa ating mga sarili. Each and every one of us who love him. Sa lahat daw po ng mga nagmamahal kay Kibuloy, makikita nyo daw po siya sa inyong puso, kahit saan man daw po kayo magpunta. Parang yung nasa, bawal yun yung, di ba, yung nasa Biblia, kung mahal mo si Jesus, nandyan siya sa puso mo kahit saan ka pumunta. Di ba ganun? Ginagaya nila. May mga aning-aning nga. Hoy, utak nyo, pa-check up nyo Kung ano-ano na lang yung pumapasok sa utak ninyo, pa-check up nyo na yan. Diba? Sabi dito, nawawala na ako. Our beloved pastor never leave us. Hindi daw tayo iniwan ni Pastor Kibuloy. So, anong ginagawa niya? Anong ginagawa niya kung hindi kayo iniwan? Nagtatago. Ganon. Diba? You can find him physically, but spiritually,
He is everywhere. Nag-glorified nga. Pinanindigan nila yung glorification. O yung glorified, 3 araw lang. Si Kibuloy, ilang buwan na nagtatago, hindi nag-glorified yan. Uy, hindi nag-glorified yung tawag dun. Takot na yun sa batas. Ang glorified, correct me if I'm wrong guys kasi nung namatay si Jesus, 3 araw lang nag-resurrect siya. Tama ba, di ba? Nag-resurrect, bumangon din itong si Papa Jesus. Si Kibuloy, kung nag-glorified siya, ang tagal na naman mag-glorified. Ano siya, mommy ng Egypt? Diba? Anyway, sabi pa dito, just open your heart in finding Him. Buksan nyo daw ang inyong mga puso. Tapos hingi na nga buloy. Di ba? Yan yung kasunod dyan Good luck and God bless you all guys. You want to find Him? Open your hearts, our minds, our lives. He is here within us. Tingnan mo, pinagtawanan ka. 4.7. React. Grabe ka na, Catherine. Grabe ba? Naay something ka sa imo brain. Grabe, saan kay Janjan? Anin mo nga to? Grabe, ito si Sangkay Janjan, pastor yung tatay niya. Pero, grabe ang layo ng tatay ni Sangkay Janjan dito sa pastor na si Kibuloy. Diba, dapat itong si Kibuloy, dapat totoong mangangaral. Kung si Jesus nga, hinarap niya yung mga akusasyon sa kanya, diba? Pinako sa krus. Tapos itong si Kibuloy nagtatago. Sabi niya, appointed son of God siya. Kaya niyang pindutin ang vibrator ng mundo. Diba? Sige nga, pindutin mo ang vibrator ng mundo, palindulin mo. Tapos sabi niya, kaya niyang ipastop yung mga peligro. Ba't di niya napastop? Na-aarestuhin siya. Shucks, ewan ko dito kay Kibuloy at sa kanyang mga tagasunod, yung mga Palmolive girls, na ay something ba sa iya mga brain, may mga something ba? Uy, magtigil kayo. Tapos may nag-comment din dito. Sabi dito na nag-comment, ayaw nyo kasi maniwala na nag-glorified na si pastor. Dinago na siya ng ama. Uy, grabe, uy. Appear and disappear na lang siya. Nasa kanya na lang kung kailan siya magpapakita or kanino siya magpapakita. Diba? Tapos sasabihin nila, malapit na ang totoong gera. Kasi ito na, ang ginagawa nila kay Kibuloy. Shucks, grabe. Uy, kaluuyi, Ginoo. Ay, nako, ewan ko ba dito sa kanila. Malakas yung tama talaga nila, guys. Ganun po kalakas. Anyway, ewan ko sa inyo. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.